Magandang buhay, mountain movers. Purihin ang Panginoon sa araw na ito sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos sapagkat siya ay patuloy na pumapatnubay, nag-iingat, nangangalaga, tumutulong, at lagi natin siyang kasama sa bawat sandali ng ating buhay. Sinabi niya sa kanyang salita na hindi niya tayo iiwan ni papabayaan man. Gusto niya na ang ating buhay ay matagumpay, lumalakad sa kanyang kalooban at yung mga pinapangarap niya sa atin ay ating nilalakaran, ating ibinabahagi ang ating buhay sa Diyos sa bawat sandali ng ating mga buhay sa mundong ito. Tayo ay nakikiisa, nakikibahagi sa kanyang kalooban sa ating buhay. Yun ang ating tinatahak. Yun ang ating dinadaanan sa mundong ito. Kung kaya tiyak ang ating katagumpayan sapagkat nakikiisa tayo, nakikibahagi tayo, pumapartner tayo sa Diyos sa kung ano ang kalooban niya sa bawat isa sa atin. Malapit na ang Kapaskuhan. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, huwag tayong magtago sa ating mga inaanak. Sa halip tayo ay maging mapagpasalamat, puno ng kagalakan, sapagkat ang tunay na layunin ng Kapaskuhan ay hindi ang mga pera o damit o bagong damit, masarap na pagkain, o anumang mga bagay na material sa mundong ito. Ang tunay na diwa ng Pasko ay minsan isang araw dumating, ipinanganak ang tagapagligtas na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Isinilang ng isang birhen na si Maria at isinilang sa sabsaban. Bagamat mayamang Diyos na may gawa ng langit at lupa ay isinilang sa sabsaban sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos sa pangalawang Korinto 8:9, siya na mayaman ay naging mahirap upang tayo na mga mahihirap salat sa anumang yaman sa mundong ito ay maging mayaman. Maging mayaman. Maging mayaman sa mga bagay una na hindi kayang bilhin ng anumang halaga o salapi sa mundong ito. Kaya ang mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos nung kinilala natin siya, tinanggap natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay na si Jesus, ipinagkaloob niya sa atin ang mga kayamanang hindi kayang tumbasan ng anumang salapi o halaga sa mundong ito. Una ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Nilinis niya ang lahat ng ating kasalanan at hinayaan niya na makilala natin siya sa tama at Bibliang kaparaanan na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng relihiyon o hindi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at pagsuko ng buhay sa Kanya, pagkilala na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya ang sabi doon sa Ephesians chapter 2 beginning verse 8 until 9, na ang kaligtasan ay hindi ayon sa mga mabubuting gawa, kung hindi ito ay habag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung kaya't ito ay handog o regalo sa lahat ng sangkatauhan. At ito ay regalo ng Diyos na ang bawat isa ay kinahabagan ng Diyos. It is by faith that we have been saved, not of our good works, so that no one can boast. Hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting bagay na ginagawa
upang walang sino mang magmalaki. Pagkos ito ay regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin, na tayo ay kinahabagan ng Diyos. Kinahabagan ng Diyos, kinaawaan ng Diyos. Nakilala natin siya sapagkat nagpahayag siya sa atin ng kanyang mga salita. At binabago ang ating buhay hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa tayo ay maging katulad ng Panginoong Hesukristo na nabubuhay sa mundong ito, na mabuting tao, gumagawa ng kabutihan dahil tayong lahat ay ligtas na. Hindi tayo gumagawa ng kabutihan dahil para maligtas. Hindi po. Tayo po ay gumagawa ng kabutihan, nakagagawa tayo ng kabutihan dahil sa banal na Espiritu Santo ng Diyos na nananahan sa bawat isa sa atin, at ito ay bunga ng ating kaligtasan. Gumagawa tayo ng kabutihan dahil ito ay patunay na tayo ay ligtas. Ito ay bunga ng ating kaligtasan. Malaki ang pagkakaiba ng mga taong wala sa Panginoon at hindi pa nagsusuko ng buhay sa Kanya. Gumagawa sila ng kabutihan para maligtas. Nagdo-donate sila ng pera sa simbahan. Gumagawa sila ng mga bagay na inaakala nilang makakapagligtas sa kanila. Nagpipinitensya sila. Umaatin sila sa simbahan. Nagko-communion sila. Nag-aabuloy sila para maligtas. Ang lahat ng iyon ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Ang tunay na paggawa ng mabuti ay bunga ng kaligtasan. Tayong lahat ay likas sa atin ang gumawa ng kabutihan dahil ang Diyos ay naninirahan sa ating mga buhay, at ito ang bunga ng ating kaligtasan. Ang paggawa ng mabuti, ang pagiging mabuting kapwa sa ating kapwa, ang pagiging mabuting tao sa ating mga kapwa-tao, ang pagiging mabuting anak sa ating mga magulang, ang pagiging mabuting ama sa ating asawa, sa ating mga anak, ang pagiging mabuting Kristiyano sa lahat ng tao. Kung kaya tayong lahat ay pinagpapala at ginagantimpalaan dahil natutuwa ang Diyos sa ating buhay. Nagagalak siya sa ating buhay. Bagamat tayo ay nakakaranas ng pag-uusig, problema, o challenges sa buhay na ito, pero nagtitiwala tayo sa Diyos, na ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas, katagumpayan, kung kaya't pinapasa Diyos na lang natin ang lahat ng bagay. Nung una, gusto nating gumanti sa mga taong gumagawa sa atin ng masama, sa mga umaargabyado sa atin. Pero ngayon, hinahayaan na lang natin sila. Ipinapasa Diyos na lang natin ang lahat. Nananalangin tayo para sa mga taong umuusig sa atin, at dinudulog natin sa Diyos at sinasabi natin, Lord, patawarin niyo po sila. Lord, baguhin niyo po ang kanilang buhay. Lord, makilala ka po nila sa tama at Bibliang kaparaan. Bakit natin nagagawa ito sa kasalukuyan na tayo ay nakakilala na sa Panginoon? Sapagkat meron na tayong pagtitiwala sa Diyos. Meron na tayong pananampalataya sa Diyos na alam niya ang lahat ng bagay. Walang lingid sa Kanya. At siya ang mag-iingat sa ating puso, sa ating buhay, na hindi tayo mapangunahan ng galit o ng sama ng loob. Bagkus siya ang kumilos, siya ang gumanti, siya ang magdepensa sa atin. Siya ang magbigay ng pagbabago sa mga taong umuusig sa atin, sa mga taong nakakapanakit ng ating kalooban. Kung kaya't dahil dito natututo tayong maging kagaya ng Panginoong Hesukristo nung siya'y nililitis
at walang makita sa kanyang kasalanan. Pinaratangan siya ng masama. Pinahirapan siya hanggang sa siya'y ibinayubay sa krus upang patayin. Pero isa lamang ang namutawi sa labi ng Panginoon sa lahat ng ito. Ang sabi niya, Ama, patawarin niyo po silang lahat sapagkat hindi po nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Kung tutuusin, pwedeng tumawag ang Panginoong Yesus ng isang anghel upang puksain ang lahat ng tao na kumukutya sa Kanya at nagpahirap at nagpako sa Kanya sa krus. Sa Isaiah chapter 37, makikita nyo doon na ang isang anghel ay pumatay ng more or less 100,000 Assyrian armies. It happened na more than 100,000 yung mga army sa Assyria na kumakalaban sa bayang Israel. Pero kung yun ay milyon, pwedeng patayin ng isang anghel. So pwedeng tumawag ang Panginoong Yesus ng isang anghel para puksain yung mga tao nagpahirap sa Kanya, nagpako sa Kanya sa krus. Pero hindi niya ginawa. Sa halip, binigyan niya pa ng dahilan ng mga tao na mapatawad ng buhay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang wika na, Ama, patawarin niyo po sila. Bakit? Sapagkat hindi po nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. May dahilan ang Diyos na sila'y patawarin. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, sapagkat hindi po nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Ganun kabait ang Panginoong Hesukristo. Ganun kabait ang ating Panginoong Jesus na siya ang umako sa lahat ng ating mga kasalanan at nabayubay sa krus para sa atin. Imbis na tayo ang magdusa't maghirap at mabayubay sa krus, inako niya ang lahat ng ito. At tayo'y nilinisan niya sa lahat ng ating mga kasalanan, pinatawad, at ngayon ay binabago ang buhay, and we are now entitled to go to heaven. Kaya anuman ang mangyari sa mundong ito, may katiyakan tayo na tayo ay ligtas at ang palagian nating tahanan o permanente nating tahanan ay ang buhay na walang hanggan doon sa kalangitan na ipinaghanda ng Diyos para sa ating lahat. Hallelujah. Kaya si nanay, si tatay, dahil kumilala sila sa ating Panginoong Hesukristo, nasa kalangitan sila ngayon at nagdiriwang sila sa lahat ng gantimpala na ipinagkaloob ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya salamat sapagkat may tiyak silang kaligtasan. Naalala ko si nanay nung bago magka-COVID. At nung nagka-COVID, magkasama kami niya. Lagi ko siyang sineshiran. At yun nga, nag-start ang mountain movers dyan dahil na-lockdown ang lahat. Ang tatay hindi makapagtrabaho, ang mga anak hindi makapasok sa school. Sapagkat lahat lockdown, nakapag-start tayo ng ating gawain dyan. Bible study, araw-araw. Si nanay nakapakinig ng salita ng Diyos. At ang nais niya dyan ay magkaroon ng church. Kaya ang sabi ni nanay, Sir, pilitin ninyong mabili ang lupa dito ni Kuya Berto para mapatayuan natin ang church. Imagine ninyo, nag-desire siya ng ganun. Kaya sikapin natin magkaroon tayo ng church dyan. Mabili natin yung portion dyan sa kabila para matayuan natin ang church. At dyan tayo sumamba sa Panginoon tuwing araw ng linggo, manalangin, magpuri, at magbigay ng karangalan sa ating buhay na Diyos. Laging manalangin. Salamat na lang kay Weng. Bagamat siya ay naaksidente, pero nandun pa rin ang pag-iingat ng Diyos. Walang major injury
nandun pa rin ang paggabay ng Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, lagi kayong dumepende sa Diyos. Huwag kayong magtitiwala sa inyong mga sariling kakayanan, sa inyong sariling lakas o sa inyong sariling pangunawa. Bago kayo gumawa sa umaga, pagkagising ninyo, magpasalamat na kayo sa Panginoon sapagkat muli niya kayong pinagkalooban ng buhay. Maraming natutulog pero hindi na nagigising. At maraming gising pero ang hirap makatulog. Maraming umaalis ng bahay pero hindi na nakakauwi ng bahay. Kaya laging magpapasalamat sa Panginoon, laging mananalangin, huwag niyong kalilimutan yan. At higit sa lahat, huwag kayong magtitiwala sa inyong mga sariling lakas. Hindi natin hawak ang ating buhay. Ang Diyos ang may hawak nito. Kung kaya't ipagkatiwala natin sa Kanya sa bawat sandali ng ating buhay. Manalangin bago kumain, magpasalamat sa Diyos. Bago matulog, magpasalamat sa Diyos sapagkat iningatan niya tayo sa buong maghapon. At muli niya tayong pagkakalooban ng buhay. Kinabukasan, bagamat habang tayo natutulog, hindi natin alam kung anong nagaganap sa ating paligid. Wala tayong pagkakaalam. Hindi natin alam kung tayo ay gigising pa o hindi. Kaya laging magpasalamat sa Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pagkain ito. Lord, maraming salamat po sa panibagong kalakasan. Lord, maraming salamat po sa hamon sa buhay kong ito. Alam ko po ako'y magtatagumpay sapagkat kasama kita at kasama mo ako. Ang pangako mo sa iyong salita, hindi mo po ako iiwan, ipapawayaan man. Salamat sa katalinuhan. Salamat sa pangangalaga. Salamat sa pagtulong mo. Salamat higit sa lahat sa pagsama mo sa aking buhay at sa aking mga mahal sa buhay. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa iyong katapatan at katuparan ng mga pangarap mo sa aming buhay. Bagamat may paghamon na dumadaan sa aming buhay ngayon, may pangangailangan, pero we will end up victoriously. Makakatapos ang aking mga anak at sila'y magkakaroon ng kanilang mga negosyo. Magtatagumpay sila sa buhay na ito sapagkat pinagkakatiwala ko po siya o sila sa inyo. Kung kaya't hindi nyo po sila pababayaan. Salamat sa pang-araw-araw na lakas. Salamat sa pang-araw-araw na maganda ang pakiramdam. Salamat sa pang-araw-araw na pag-iingat at patnubay. Salamat sapagkat minsan isang araw ipinanganak ang tagapagligtas. Na walang iba kung hindi si Jesus na nagbigay ng buhay at walang hanggang buhay sa bawat isa sa atin. Kaya't ipinagdiriwang natin ang tunay na diwa ng Pasko. Hindi ang hamon, hindi ang keso de bola, hindi ang bagong damit, hindi ang regalo o pera. Hindi yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na diwa ng Pasko ay si Jesus na nagbigay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasang lahat. Imagine ninyo kung hindi dumating si Jesus, tayo bilang makasalanan, namatay, sa kaya tayo pupunta kung hindi dumating ang ating tagapagligtas na si Jesus? For sure, impyerno tayong lahat. Kaya salamat. Kaya anuman yung makakamtan ng isang tao sa mundong ito, sabi ni Jesus, what shall it profit a man if he gain the whole world, but lost his own soul? Mapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundong ito. Maging mayaman man siya, meron man siyang mamahaling mga gamit sa bahay, malaki at maganda ang kanyang bahay,
marami siyang pera, popular siya, kinikilala siya sa buong lugar na kanyang kinalalagyan. Pero ang kanyang kaluluwa naman ay mapapahamak sa apoy ng impyerno. Ano ang pakinabang nito sa kanyang buhay? At ano ang maipapalit niya sa kanyang buhay upang siya ay maligtas? Ano ang ibabayad niya? Kaya ang kaligtasan costly, without any price. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, ano ang maibabayad niya sa kanyang buhay upang siya ay maligtas? Wala talagang kabayaran. Ang tanging kabayaran ay ang pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung kaligtasang tinanggap natin sa Panginoon ay hindi mababayaran. Walang katumbas ito na anumang material na bagay o salapi sa mundong ito. Kaya pahalagahan natin ang kaligtasan. Ang Panginoong Hesus lamang ang kabayaran sa ating kaligtasan. Kaya gayon na lamang ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin, ibinigay ng Ama, ibinigay ng Diyos na buhay ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sumampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Imagine ninyo yun. Kaya ang kaligtasang taglay natin ay priceless. Mayaman tayo. Mayaman tayo dahil sa Panginoon. At ang Panginoon ay sumasa atin sa bawat sandali ng ating buhay. Ang Panginoon ang manlalalang. Siya ang may lalang ng langit at lupa at lahat ng naririto. Walang imposible sa Kanya. Kaya kung tayo ay lalakad sa katuwiran, sa pagiging mabuting tunay na Kristiyano, abay lahat ng ating ipapanalangin na ating pangangailangan ay may katugunan sa Diyos. May katugunan sa Kanya. Kaya na tayong pagpalain higit sa ating mga inaasahan. Kaya maging tapat tayo sa Kanya. Maging mabuti tayong tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Maging mabuting anak sa mga magulang. Maging mabuting mga magulang sa anak. Maging mabuting mag-aaral. Masipag mag-aral. Magtatapos ng pag-aaral. Masipag sa gawaing bahay. Tumutulong sa paglilinis ng bahay, sa paghuhugas ng pinggan, sa paglalaba, tumutulong sa mga magulang. At kapag inutusan ng mga magulang, sumusunod agad at may paggalang. Nay, salamat po. Pagkagising, alam niya na yung gagawin niya. Magtitiklop na siya ng kanyang hinigaan, ng kumot, ng unan, aayusin niya na yung bedsheet. Pagkatapos, kakain siya, alam niya na kung paano niya hainan yung kanyang sarili. May luto na, kukuha siya ng pinggan, hahainan niya yung sarili niya. Hindi na niya tatawagin pa yung nanay, Nay, paghandaan niyo po ako ng pagkain. Hindi na. Alam niya na ang dapat niyang gawin. Alam niya na ang kanyang responsibilidad. Kung wala namang luto, edi magluto. Tapos kumain, pagkakain, hugasan ng pinggan. Hindi yung iaasa sa iba. Kagaya ng sinabi ko nung last week, paano kung dinala ka ng Diyos sa bansang gusto mo at ipinapanalangin mo? Sa magandang bansa. Nagtrabaho ka, paano mo dadalhin ang sarili mo kung hindi ka marunong magluto, kung hindi ka marunong maglaba? Halimbawa, pumunta ka sa isang lugar.
bumisita ka sa kamag-anak mo, siyempre, ipinaghanda ka ng mahihigan mo. Pagkatapos, pinatuloy ka sa bahay nila. O siyempre, may gagawin ka. Ano yung kaya mong gawin? Tutulong ka. Maaring magluluto ka o kaya maghuhugas ka ng pinggan o di kaya maglilinis ka ng bahay para kagiliwan ka. Biruin mo, ikaw na yung bumisita doon sa bahay nila, tapos wala kang dalang pasalubong, inayos yung hihigaan mo, tapos nandun ka, wala kang gagawin. E di, nakadagdag pa ng responsibilidad sa kanila. Imbis na yung gagawin nila, maging maayos sa bahay nila, nakadagdag ka pa. So, pahirap sa kanila yon. Pero kung tutulong ka, kagaanan yun. At magigiliw sila sa iyo. Siyempre, matutuwa. O, edi, welcome ka anytime. Kasi kaya mong dalhin yung sarili mo. Diba? Pag alis mo dun sa bahay na yun, yung hinigaan mo, lilinisan pa nila yun, lalaban nila yun. See? Kaya, habang mga bata pa, matuto na maging reliant sa Diyos at maging self-reliant. Kaya mo nang pangalagaan yung sarili. Alam mo na kung paano mo kukunin ang gamit mo kapag maliligo ka, yung tuwalya, yung brief mo, o yung gagamitin mong damit. Hindi yung pumupunta ka sa CR, tapos sisigaw ka, sasabihin mo, tuwalya, tuwalya, nay, tuwalya. Hindi, ready ka na. Paglabas mo ng CR, nakadamit ka na. Tapos, hahainan mo na yung sarili mo. Hindi yung kung sino-sino pa yung uutusan o gagawa para sa'yo. So, nagiging dagdag pabigat ka. Imbis na kaya mo lang dalhin yung sarili mo. Diba? Marunong ka magluto. Tapos, asikasuhin mo na yung sarili mo. Kakain ka na. Pagkakain mo, pupunasan mo yung lamesa. Pagkatapos, ilalagay mo sa lababo yung pinagkainan mo. Mimimihin mo yung mumu mo. Tapos, maghuhugas ka na ng pinggan. Lilinisin mo yung lababo. Tapos, magbibihis ka na. Alam mo na kung saan mo kukunin yung gamit mo sa school. Papasok ka na. So, sa ganitong paraan, blessing ka sa pamilya mo. Blessing ka sa mga mahal mo sa buhay. At dahil dito, natututo ka na tumayo sa sarili mo at kung saan ka man dali ng Diyos para mag-aral, para magtrabaho sa bansang gusto mo na maunlad, alam mo na kung paano mo dadalhin ang iyong sarili. Alam mo nang tumayo sa iyong sarili. Hindi ka na manlilimahi dahil hindi ka marunong maglaban ng damit. Ang dumi-dumi ang damit mo, yung suot mo kahapon, yung pa rin ang suot mo. Tapos yung bedsheet mo, ang dumi-dumi, hindi ka marunong magpalit ng bedsheet, hindi ka marunong magpalit ng punda ng unan. So, mahirap. Manlilimahid ka at babaho ka. Pero kung marunong kang maglaba, marunong kang magplancha, marunong kang magluto, abay, mabango ka. Magaang sa sarili mo. At kagigiliwan ka ng Diyos, kagigiliwan ka ng sarili mo. Ako sa totoo lang, di ako nagyayabang sa inyo, natutunan ko lahat yan. Hindi ako nagsusuot ng pantalon na sinuot ko kahapon tapos susuotin ko pa ngayon. Hindi. Laging bago ang aking damit at planchado. Yung suot ko kahapon, nilalaban ko na agad yon. At bagong damit ang susuot ko ngayon. Bagong pang ilalim, bagong panlabas, pantalon, sando,
polo. Mabango. Pag mabango ka, mood ka sa sarili mo. You are on the move. You are on the good mood. At ito ay siyempre nakakatuwa sa sarili mo at natutuwa sa iyo ang Diyos sapagkat ikaw ay halimbawa sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, mabango ka. So, yung mga tao sa paligid mo, hindi mo namamalayan, natutuwa sa iyo at ikaw ay nagiging good example sa kanila. Diba? Hindi yung kapag dumaan ka, naamoy yung panis na pawis. Siyempre, ikatutuwa ng tao sa paligid mo. Madumi ka tingnan, tidy ka tingnan. Diba? Untidy. Untidy ka tingnan. Kaya diyan natin kasi ang first impression sa tao yung physical appearance natin. Siyempre, kapag natuwa sa'yo, gusto ko nilang kausapin, mabango ka, maayos ka sa sarili mo, kaya mong dali ng sarili mo, may self-confidence ka dahil sa Panginoon, so madali mong ma-share yung kabutihan ni Jesus. Diba? Alam nila na mabuting tao ka, alam nila na pwede kang pagkatiwalaan ng mga confidential na bagay. So, gusto nila maging kaibigan ka at interesado sila sa iyo. So, sa lahat ng mga bagay na ito ay nakakapagbigay tayo ng kapurihan sa Diyos. Nakakapagbigay tayo ng karangalan sa Diyos. Natutuwa ang Diyos sa atin kapag tayo ay lumalakad sa kanyang kalooban at malinis sa ating buhay because cleanliness is next to godliness. Ang pagiging malinis sa loob ng bahay, sa sariling katawan ay sumunod sa pagiging makadiyos. Kaya sikapin natin ang lahat ng ito na magawa natin bilang resulta na binabago tayo ng Diyos. Bilang resulta na may pagkakilala tayo sa Diyos at meron tayong takot sa Kanya. At maging mabait sa lahat ng panahon. Maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Kapag may umuusig o may nambubuli o nangungutya sa atin, ipasa Diyos natin, ipanalangin natin sa Panginoon. Amen? At ngayong Kapaskuhan, huwag tayo mag-i-expect kasi baka ma-disappoint lang tayo Ang asahan natin ang Diyos. Amen? Di kung may magbigay, may magregalo, salamat sa Panginoon. Diba? Huwag tayong mag-expect. Kasi pag nag-expect tayo at hindi natin na-meet yung expectation natin, di-disappoint lang tayo. Panghihinaan lang tayo ng loob. Mag-expect tayo sa Panginoon. Sapagkat ang sino mang nagtitiwala sa Kanya, ayon sa Romans 10:13, hallelujah, ay hindi mapapahiya. Bagkos sila ay Kanyang pagpapalain. Amen? Mountain movers, be strong in the Lord. Maging malakas tayo sa Panginoon sa ating pagtitiwala sa Kanya. So pag-usapan ninyo yung program ninyo dyan sa inyong Christmas party, yung games, yung pagkain, huwag kayong mag-alala. Kasama natin ang Diyos sa ating selebrasyon, hindi niya tayo pababayaan. Maging masaya kayo at maging sentro ng inyong pagdiriwang ay ang Panginoong Hesukristo. Ang kanyang kaligtasang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin.
ang kanyang paglilinis sa lahat ng ating karumihan. Secondary na lang ang mga material na bagay, ang pera, ang pagkain. Pero ang primary purpose, ang sentro ng ating pagdiriwang, walang iba kundi si Jesus na nagpakilala sa atin. At ngayon ay ating Panginoon na nag-iingat, pumapatnubay, tumutulong, nangangalaga sa bawat isa sa atin araw-araw at gaganapin niya ang lahat ng mga pangako niya na ating pinanghahawakan sa ating buhay. At the end of the day, we will be forever with Him in His kingdom throughout all eternity. Kaya ang sabi ng Bible, the joy has come. The joy of the Lord has come. And let the earth rejoice. Diba? The Savior has come and let the earth rejoice. Hallelujah. Praise God, mountain movers. Ipag-pray ninyo yung mga prayer items na sinend ko sa GC natin sa mountain movers, yung mga kapatiran na willing magbigay para sa gift giving ninyo. Lagi nyo silang i-include sa Wednesday prayer meeting at sa personal prayer meeting ninyo, ha? Sapagkat itong mga ito ay mabubuti ang kalooban na handang magbigay sa gawain ng Panginoon. Mountain movers, Merry Christmas sa inyong lahat at ipag-pray nyo rin yung aking pag-uwi early next year para magkita-kita tayo at ipagdiwang natin ang kabutihan ng Diyos. Tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, salamat po sa inyong pagdating sa mundong ito, Panginoong Hesukristo. Nakakilala namin kayo at kami nagkaroon ng kagalakan sa aming puso dahil napatawad nyo kami sa lahat ng aming kasalanan at ngayon ay binabago at may katiyakan sa buhay na walang hanggan sa inyong kaharian magpakailanman. Pagpalain nyo ang aking mga kapatid, pagpalain nyo ang pamilya po ni Sister Joby, ni Darlene, pagpalain nyo ang pamilya ni Sister Sol, ni Jaja, pagpalain nyo pamilya ni Cheryl, si Nunoy, ingatan nyo po sila. Lagi, O Diyos, sila JV, sila Jessie, si Janela, si Jasper, si Toby, Lord, maging si Nanay Irma, yung kanilang negosyo, kanilang hanap buhay, si Babes, si Arman. Lord, salamat po Panginoon. Maging sila Jerry, si Lisa, ang kanilang mga anak, si Gig, si Edith, si Luchi, oh hallelujah. Si Des, si Odessa, si Noah, Lord, lahat ng mountain movers, si Sweetie, Lord, si Sophia, sila pong lahat ay patuloy po ninyong patnubayan. Maging si Amel, si Nining, si Nunoy, si Fidel, si Wegweng, oh hallelujah. Salamat po Panginoon sa iyong pangangalaga sa aming lahat araw-araw. Maging ako, si Mami at si Grace and Joy. Pinagkakatiwala ko po sa inyo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatiran, ang aming mga araw at sandali sa mundong ito. Patuloy ka pong kumilos at maluwalhati ang iyong pangalan. Purihin ka, maging pamilya ni Fidel, O God, si Marjorie, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang ina. Lord, punuin mo ng pagmamahala ng kanila pong mga puso. Punuin mo, O Diyos, ng inyong kapangyarihan ng kanilang mga buhay. Makilala po nila kayo sa tama at Bibliang kaparaanan. Pagpalayan niyo si Fidel, ingatan niyo po siya. Maging si Jeric, si Judel, si Jomark, O God. Salamat po sa lahat ng aking mga mahal sa buhay na inyo nang pinagpala at ginabayan. Salamat po sa aming buhay, maging sa aming punong bayan na si Biko, salamat po sa kanyang leadership, O God. Pagpalain niyo po siya, ingatan, 10 ng kanyang mga kasama sa kanyang pamumuno. Ito po ang aming dalangin na may katagumpayan habang pinagpapala niyo rin po ang aming bayan, ang Pilipinas, ang aming presidente,
ang aming Vice Presidente, magkasundo, magtulungan para sa ikaunlad ng bayan. O Diyos, magtiwala po sila sa inyo, maging mga senador, congressman, gobernador, at mga barangay captain, o God, lahat ng mga kababayan namin ay makakilala sa inyo sa tama at bibilang kaparan. Purihin po kayo at pasalamatan. Ibinibigay po namin sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus at sa tulong ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Ang lahat ng mountain movers ay magsabi ng Amen! Amen and Amen! God bless you all, mountain movers! Merry Christmas! Bye-bye!